Hi guys! Welcome to my vlog. Riza here. Tita nyong gala. Yes! So, eto na nga po ulit yung continuation ng DIY Region 6 vlog ko po. So, this time, Iloilo City naman. So, this is a part 2 video already. So, tara watch na kayo. So, this time, point of origin natin is Roxas City, Capiz. So, from Roxas City Integrated Transport Terminal, we have to ride a bus that has a signage of Iloilo or Iloilo City. Ordinary Ceres bus fare is around 209 pesos, and the travel time for that is 2.5 hours. So I stayed in Ongbun Pension House in Iloilo City proper. So I stayed there for 3 days and 2 nights. So, since narating ako sa Iloilo ng around 3, I went to Molo City to check. Since malapit lang kasi siya, isang sakay lang siya, nag-ride lang ako ng aircon minibus and pamasahe is 14 pesos. So, ang pinuntahan ko first is actually yung Molo Mansion. Since pagbaba mo, doon na agad siya. Tapos yung tapat ng Molo Mansion is Molo Church. So, of course, I explored Molo Mansion muna since ito yung malapit pagbaba ko ng minibus. So, gulat ako kasi may tindahan sa loob. Like the Kultura, sa mga SM stores. Di ba may Kultura doon? Meron pala dito sa loob. Tapos pasalubong center din siya. Tapos may mga coffee din sa gilid. Tindahan ng mga coffee, food, pang merienda, ganun. So, ang dami-daming pasalubong. As you can see. Ayan, ang gaganda niya. Ang bumili yata ako niya ng ref magnet ng Iloilo. Ref magnet. Hindi yata ako nakabili ng Iloilo t-shirt. Yeah, sayang. Yep, I heart Molo. May mga ref magnet kayo ate? Yung time na naghanap ako ng ref magnet, of course, bumili ako. Hindi pwedeng wala akong ref magnet sa mga province na pinupuntahan ko. Meron din silang mga bags. And also, meron silang mga pang coffee cup. Ayun na yung transparent na Iloilo cup. Ang cute. So there's a lot of chains and also ref magnet that ranges to 100 to 500. So kung pumunta kayo ng Iloilo, don't forget to check this out, the Molo Mansion. So after nyan, pumunta ako ng Molo Church. Tapos yung kinabukasan niyan, sa Guimaras ako pupunta. Nag-day tour lang ako sa Guimaras. Tapos, nakabalik din ako kasi malapit lang yung Guimaras dito sa Iloilo City. And mura lang yung pamasahe. So, dinator ko siya. Sa Molo Church naman yung punta niya dyan. Kakatabi lang tong mga to. So, pwede nyo siya talagang i-DIY. Hindi ata ako nakapasok sa church na yan kasi may graduation na nangyayari nung time na yan. Sayang.
So, hanggang doon lang ako sa may pinaka-entrance ng simbahan. And, fairness, malinis siya. Alam mo, ang daming magandang simbahan dito sa Iloilo. Nag-explore din ako dyan sa plaza, sa Molo Plaza, and then sa Molo Church. May kita nyo dyan sa video, may graduation nung nagaganap. So that's Molo Church. And then katabi niyan, yung Convento de Molo. Yung parang bahay dyan sa gilid, that's Convento de Molo. And then the Molo Plaza. And then yung kaninang pinakauna sa video is Molo Mansion. May event. So, hindi po ako nakapasok at na-explore yung simbahan. So, it's okay. This is the Belfry. Haro Belfry or Campanario de Haro. Ay, hindi. Pagbalik na pala to sa may city, friend. Hindi pala. Iba pala yan. So, after nung Molo church, bumalik ako, sumakay ako ng regular jeep. Ang pamasahe is 12 pesos. And then, yep, dito malapit kasi kung saan ako nagsistay. Kaya, doon ako talaga kumuha. Kaya doon ako nag-check-in sa Ongbun Pension House. Kasi pagbaba doon, paglabas mo doon, marami may mga food. Tapos isang sakay ka lang dito sa Molo Plaza. Sa tapat din yan yung may Uswag Iloilo signage. It's Haro Church, Nuestra Señora de la Candelaria. So, nakapasok naman tayo dyan. So, as I said earlier, nasa tapat niyan yung Sunburst Park Iloilo or Plaza de Aduana. May museum din doon, Philippine Maritime History, pero hindi ako nakapasok. Sayang. And nandun din yung Uswag Iloilo sign. So, you can take a picture. May picture ata ako nun, doon sa post ko sa FB. And also the Esplanade, Iloilo River. Yan naman yung kinabukasan na bago ko pumuntang Bacolod. Kasi medyo hapon pa ako pumunta ng Bacolod na nun. So, from Iloilo City to Garin Farm is 1 hour and 18 minutes. From the city, ang transpo na ginawa ko is pumunta muna ako ng Mohon Terminal. So, nag-trike ako nun. So, ang trike to Mohon Terminal from Iloilo City is 250 pesos. Yup, special kasi yun. And then, after that, nag-jeep ako to San Joaquin. And that's 80 pesos. Pag di mo alam, mag-Google Map ka. Super dali. Super nakakatulong yan. And of course, huwag ka mayang magtanong sa mga konduktor doon. O kaya sa jeepney driver na ibaba ka. Tapos sasabihin mo doon, pag sumakay ka ng jeep, San Joaquin, tapos baba ka ng San Joaquin, and the fare there is, or yung pamasahe is 80 pesos. And then, pagbaba mo ng Garin Farm, yung kanto nun, sasakay ka na naman ng tricycle, and that's 50 pesos. And then, once you're in Garin Farm, may entrance to na 150 pesos. Since ako, sumakay ako dyan, 300 yung payment nila dyan na balikan. Iikot ko sa Garin Farm. So, aside from 150 pesos na entrance, kung ayaw mo maglakad, pwede ka naman sumakay nitong e-bike. So, papunta is, basta yung total na binayaran ko nun is 300 pesos. Sa Garin Farm, maraming animals. May mga pabo, may ahas, may baboy. Yup, kaya nga farm. Yup.
So, nagstay lang ako dito ng mga 2 hours. Tapos, umuwi na rin ako. Bumalik ako na Iloilo City ng 5:30. Buti may bus pa nun. Ang alam ko, dito sa Garing Farm, merong overnight dito. You can check their website sa Garing Farm website. Pwede kayong mag-check-in ng 2 days, 1 night. And may mga rates din ata ng room. Para kung gusto nyo talagang ma-explore ng bonggang-bongga yung Garing Farm, you can do that. So, yan na po tayo sa entrance. So, may kainan din dyan. May cafe, may food, or may pasalubong center din dyan dito sa kabila. So, yeah, of course, si Andy, kailangan niya magpa-picture. Hindi pwedeng wala siyang picture. Yan yung pinaka-popular na steps or na hagdan sa Garing Farm. And that's 480 steps. So, since pagod na si auntie nyo, hindi na ako umakyat. Sumakay lang ako ng e-bike. Yun nga, yung electric bike. Di ba ang ganda? So, hindi ko siya nakakyat kasi pagod na ako dyan. 480 steps po yan. Sweet lang ata ako dyan. Siguro mga 10 minutes. Kasi nintay ko rin yung electric bike. Para makapunta ako sa pinakatuktok ng Garing Farm. So, yan. Sumakay nga yung e-bike. Papunta yan sa pinakatuktok ng Garing Farm. And again, ang pamasahe po dyan, yung bayad dyan is 300. Akit, baba na yun ng Garing Farm. So, yung kita nyo naman, pataas. So, di talaga siya carry pag nilakad mo. Baka sobrang gagabihin mo kanina. So, yak na G-bike mo para mabilis. Para mabilis yung akit panaog natin sa Garing Farm. So, yan, kita po yun yung steps. Yan o, sa kanan nyo. Yan, diba? Yan yung pinakababa. Kita nyo yun. Kasi kuya, interview ko dyan. Kaya ito, kung tagsan ako. Ewan ko lang kung naniwala siya kasi sinabi ko taga Iloilo ako. Eh, matatas na matatas yung pagkatagalog ko. Siguro di siya naniniwala. Pero syempre, pag DIY ka, nagta-travel ka alone, syempre huwag mo ibigay yung mga information mo basta-basta, lalo na pag mag-isa ka, kailangan mag-ingat ka pa rin, safety first pa rin, diba? So, yeah, ayan na po ang pinakatuktok ng Garing Farm. So, yan, nandito na tayo sa entrance ng pinakatuktok ng Garing Farm. Diba? Sayang. Siguro ang ganda nito pag umagang-umaga ka pupunta. Kasi hapon na kaya ganyan. Sayang. Hindi masyado ng GoPro. So, kailangan pumasok sa parang tunnel. Pero saglit lang yan.
Wala pa 1 minuto yan, be. Like, mga 20 seconds. Andun ka na sa, yung white, yung pinaka-popular. Yung maraming nagpipicture-picture. So, papasok tayo sa tunnel. Hindi ka naman maliligaw kasi may parang blue lights yan. So, may kita nyo dyan. Pag nakita nyo yan, malapit na. Pero sa dito lang talaga, like, 30 seconds lang siguro. So, ayan na, yung pinakatuktok. Nandiyan na po tayo sa pinakatuktok. Siguro super ganda nito be pag umaga. Like yung umaga, like yung mga 9 AM. Pag may kasabay ako na family. So, yep. Hinintay ko muna sila matapos. So, ito po yung pinaka-popular na yung mga nakita nyo sa picture sa Garin Farm sa Facebook page nila, yan po yun. So, kita nyo naman hapon kasi. Siguro ang ganda-ganda niya pag umaga. Ganda-ganda ng baksak ng light dyan sa video. Kung super aga nyo kayo pumunta, like mga 10 AM, ganun. 9 AM, 10 AM. Since sinaglit ko lang to, pinilit ko lang talaga. Wala, dapat kinabukas ko pag gagawin to. Garin Farm para maganda yung ano. So, wala, tinuloy ko na rin since Gimaras nga pala, naalala ko, Gimaras nga pala ako kinabukasan mag-later. So, yung itsura, of course, maraming tao dito. Marami talaga pumupunta sa Garin Farm. Yung actually, iba dito nag-overnight pa, he said earlier. Merong rooms dito. So, nung pabalik from Garin Farm, 50 pesos din trike. 50 pesos na tricycle doon sa pinaka main highway. So, kung gusto mo mag-jeep, okay lang din. Pero since hapon na yan, ang naabutan ko is bus na lang. Bus to Iloilo. So, ang bus to Iloilo is 89 pesos. Usually, ang regular jeep sa Iloilo is 12 pesos. And then, the mini aircon bus naman, fare doon is 14 pesos. So, yan. Yung kinabukasan na yan, bago ako pumunta ng Bacolod. So, dumaan lang ako ng Bizcocho House, Sunburst Plaza, Iloilo. Bago ako pumuntang Bacolod na yan eh. Yung video na yan. So, pumunta akong Sunburst Park, Iloilo, Museum Philippine Maritime History. Pumunta rin ako sa Oswald Iloilo sign. Siyempre gusto ko may picture ako doon. Meron na akong picture doon. And then, bago ako kumalis, kumain muna ako sa La Paz, market. Tinikpan yung famous La Paz Batchoy, of course. So, yeah. Thank you guys for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. And up next, it's Gimaras video. Sana abangan nyo. And again, thank you for watching, guys. Have a good day. Bye for now.